Mga kwento ni Felmo. Bumalik siya sa trabaho. Sinabi ng Liroko na mag-aabiso na lamang daw siya noon. Hanggang sa natapos ng araw niya sa trabaho. Pasado 6:00. Late kasi siya kaya late din ang labas niya. Dahil nga diba nilagnat siya kanina. Madilim na nun. Hinahanap niya si Rocco. Hanggang sa nagbukas umano ang pintuan ng bodega. Tapos sumilip siya. Naroroon pala ito sa loob. Kinawayan ng binata nun. Umiling si Shernan kasi nga alam niya namang doon inilalagay ang labi. Pero lumapit sa kanya si Rocco at sinabing sakyan na lamang daw ang mga sandaling yon. Kasi nga kapag nagpakita ng kakaibang kilos, malamang ay pagdududahan na si Shernan. May mga mata umanong nag-oobserba. Hindi lang nakikita gawa ng mga aswang ang mga ito. Nasa paligid daw ang mga aswang, Sir Seth. Bantay ito ng lugar. Napasign of the cross si Shernan. Ayaw man niyang sundin ang mungkahi ni Rocco pero napilitan na lamang ito. Nakakarimarim daw noong nasa loob na siya ng bodega. Isang drum ng karne ng tao. Sumambulag sa kanya ang lansa na nakakasulasok. Sabi ni Rocco, "Iabot mo sa akin yung sako. Ayan. Tapos tulungan mo ako. Magsilid tayo sa sako ng hanggang kalahati." Nagsuka na si Shernan pagkatapos nun. Isa-isa na lang pinagdadampot ang mga bahagi ng katawan. May dugo pa. Matapos umanong mga lahati ang sako. Pinagtulungan nilang buhatin yon. Patungo sa bahay. Inilapag lamang sa sala. Nakita umano ni Shernan yung matandang babae na tinawag ni Jezabel na nanay. Meron pang isang matanda doon. Lalaki naman ito. Para bang tatay ito ng dalaga. "Oh, ba't naririto si Shernan, Rocco? Diba sabi ko sa'yo ikaw na lang ang mag-abot sa kanya ng sahod?" Gusto daw niyang tumulong, ma'am eh." Ganun ba? Natutuwa ako siya, Shernan. May pabuya ka sa akin mamaya. Bagong tauhan na kita. Hindi daw nakapagsalita itong si Shernan. Pero napapamura siya sa isip noon dahil batid niyang pinagkakatuan siya ni Rocco. Mantakin niyo napag-utusan pala itong magsahod sa kanya pero anong ginawa? Inuudyukan pa siyang masilayan ng nakakarimarim na yon. Tapos nagpatulong pa talaga. Hindi naman magawang makareklamo noon ni Shernan. Ultimong pagsusuka pinigilan niya. Sumabog daw yung suka sa ilong niya. Hindi niya kasi binuka ang bibig niya yon. Mabuti na lang at hindi na paghalataan. Itong dalawang matanda umano ay lumapit doon sa may sako. Habang si Jezabel, isinara ang pinto nun. Lalabas sana si Shernan pero hinawakan ni Rocco ang kanyang kamay. Kasabay ng pag-iling. Biglang dumapa sa sahig itong dalawang matanda. Tumunog ang mga buto. Dinig na dinig ni Shernan. Kita niyang parang nalubag ang mga katawan. Tapos ay dahan-dahang nagpormang halimaw umano. Kitang-kita ito ni Shernan. Saksing buhay ang kanyang mga mata. Naging aswang ang dalawang matandang yon. Parang gutom umano na mga aso. Kumuha ng mga bahagi ng katawan sa sako. Kitang-kita niyang kinakain. Yung puso ng tao. Isang kagat lamang umano ay natapyas kaagad yon. Samantalang si Jezabel naman daw noon ay kumuha din ng isang parte ng laman. Kinain. Habang nangyayari yon, pumangit ang muka. Paniwalaan niyo man ako o hindi, ayon sa aking ama, kumapal umano ang pisngi. Humaba ang baba
Lumaki ang bibig. Nagbabagang kulay pula na halong dilaw ang mga mata nitong si Jezabel. Ibang-iba ang wangis niya. Kumpara dito sa dalawang matanda, gawa ng tao lang ang katawan ni Jezabel noon. Siguro, kung hindi lang noon buo ang loob ni Shernan, nilayasan na ito ng bait. Pero hindi lamang yun ang nagpagulat sa kanya. Dahil itong si Rocco, kumuha din ng bahagi at windang na windang si Shernan. Nasaan yung aswang na ito? Kaparehas niyang dalawang matanda. Humahagikik pa ito ng tawa habang nakatitig sa kanya. Hindi niya na naatimang nasilayan nun. Pero kapag nagpakita siya ng pagkaasiwa, malamang ay magiging pagkain din siya ng mga aswang na ito. Umupo si Shernan sa may upuan malapit sa kusina. Sinusundan ito ng tingin ni Jezabel. Hindi dalaga tingnan si Jezabel noon. Kahit nasaan yung aswang, parang ubod ng tanda nito. Yung buhok niya, kulay puti lahat. Yung balat, kulubot na sing pangit ng balat ng akasya. Hilaw ng ngisi lamang ang pinapakita ni Shernan. Hindi din niya inaalis sa mga mata sa nangyayari. Basta ayon kay Shernan, hindi niya inaasahan na yun palang mga tao na nasa bahay nun. Lahat aswang. Ultimo si Rocco. Humupyak ang sako. Indikasyon na kukonti na lamang ang laman. Hanggang sa bigla na lamang umanong naglakad si Jezabel patungo sa kanya. May hawak itong bahagi ng tao nun. Kamay daw yon. Initsa kay Rocco. Sinalo naman ni Rocco at nilantakan. Umupo din si Jezabel sa upuan. Nasa magkabilang parte sila ng lamesa. Nakatitig sa kanya si Jezabel. Nakasimangot pero nakangisi. Basta ganon. Gumigewang-gewang pa ang ulo na parang ulo ng manok habang nakatitig sa kanya. Parang madudumi na sa takot si Shernan. Napakapangit na mukha ni Jezabel. Nagsalita daw ito. Gasgas na gasgas ang boses at tunog matandang babae. Alam mo ba kung bakit kita napagaling? Isa akong ukuluban. At yung mga nakikita mo, mga alaga ko yan. Hindi ko magulang ang dalawang matanda. Para na rin malinawan ang isip mo. Total ay parte ka na dito. Huwag kang magkamaling isiwalat sa kung sino. Nagbigay babala na ako sa'yo. Siguro naman alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Maraming pagtango ang naging tugon ni Shernan. Mga tango na kasabay ng paglunok ng laway. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Shernan. Wika niya, uuwi na siya noon kasi nga hindi matutulog ang kanyang lolo kapag hindi pa siya dumadating. Tsaka may sakit din kasi ito. Alam kong nangyayari doon. Alam ko nga na mabuti ka at alam na alam kong mapagkakatiwalaan ka. Kukunin ba kita kung hindi pa? Sige, mag-ingat ka. Ay nga pala, antayin mo ako dyan. Tumayo at nagtungo sa sala si Jezabel. May isang silid sa ibaba. Doon ito pumasok. Pagkabalik ay may dalang pera. 5,000. Nanlaki ang mga mata ni Shernan. Tinanggihan niya yun pero pinagdilatan siya ng mga mata. Humudyat ng tango kay Rocco at nagmungkahing samahan sa pag-uwi si Shernan noon. Lumapit si Rocco. Yung perang hawak ni Rocco na ipinagsasahod pa kay Shernan, inabot din sa binata. Ayon pa kay Rocco ay pasensya na umano at napag-utusan lamang siya. Ang totoo, plano na talaga nila na himukin si Shernan noon. Hindi naman nagsalita si Shernan. Etong si Rocco ay nasaan yung tao na umano. Madungis sa muka. Naghilamos pa yun sa may lababo. Tapos inantay siya nito sa labas. Sinamahan nga siya ni Rocco. Hindi kumikibo si Shernan. Takot at pangdidiri ang umiiral sa kanya noon.
Nanginginig pa nga umano ang kanyang tuhod at hindi niya namamalayan na wala pala siyang tsinelas. Oo, Sir Seth. Hindi naka-tsinelas si Shernan. Naiwan niya ito sa kusina. Mantakin niyo, anong klaseng nerbiyos ang bitbit noon ng binata? Di ba nga mapapaisip kayo kung gaano siya nawala sa sarili noon? 2 araw na lang tapos na umano ang trabaho. Ito na ang hinihintay ni Shernan. Sa oras daw na tapos na ang lahat, kahit na may ipag-uutos pa si Jezebel, hindi na siya papayag dito. Pero nag-aalala umano si Shernan. Paano ba naman kasi? Nabanggit sa kanya ni Jezebel na tauhan na umano siya nito. Pero magiging malinaw ang lahat sa oras na matapos ng trabaho niya. Papakiramdaman niya kung anong magiging takbo nun. Dumating ang sandaling ito. Yun na ang huling araw niya nun. Kalmado at pangising-isi pa si Shernan. Para bang tuwang-tuwa dahil malapit na ito makalaya sa isang Bartolina. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga ito. Tapos na kasi sa tanghali pa lang. Ang ginawa niya na lamang noon ay nililihahan niya para kuminis. Sandali lang naman ito kung kaya nag-antay na lamang siyang lumapit sa kanya si Jezebel. Wala umanong tao sa bahay. Kanina pang umaga, hindi nga siya sinalubong noon ni Jezebel at hindi din niya nakita si Rocco. Maging ang isang lalaki na kasama din ni Rocco noon na si Miguel. Mataba yun na talam ni Shernan na aswang din ito. Dumating ang 4:00. Dito ay nakita niya si Jezebel. Napakaseryoso na mukha tapos parang may problema. Kinakabahan si Shernan. Baka kasi iba ang sadya nito. Imbis sahod ay paaalalahanan siya sa mga sinabing tauhan na siya noon. Magandang pagkakagawa. Maraming salamat, Shernan. Kapag may ipapagawa ako, ikaw lang at walang ibang lalapitan ko. Ito yung sahod mo. 10,000 yan. Sapat para makabili ka ng mga maisusuot mo. Tsaka bilhan mo ng gamot ang lolo mo. Pagkalalim na nagbuntong hininga noon si Shernan kasabay ng pagkalma sa sarili. Napangiti ang binata. Nagpasalamat at sinabing wala umanong problema. Pero ang totoo, tatanggi na ito sa susunod. Nung papauwi na si Shernan, dito niya nasilayan sa daanan ng mga tao noon. May nakatambay daw doon palabas ng lugar. Bukod pa dyan ay may nakita din siya sa may beranda. Lahat ng mga ito ay walang emosyon na mukha. Nakatitig lamang sa kanya. Kahit yung bata umano, titig na titig. Kahit pa nga nagbigay pagbati si Shernan pero hindi umano kumikibo at walang pinagbago ang reaksyon ng mukha ng mga yon. Nung nasa kanto na daw siya, binalikan niya ng tingin ng daanan papasok sa lugar ni Jezebel. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nagkumpulan yung mga tao. Lahat ng mga ito'y nakatitig sa kanya. Napapamura si Shernan. Para bang may mali. Hindi lamang iisa ang kaharap niya. Pangkat ng kulto ng mga aswang ito. Noong dumating siya sa bahay, may bisita. Lalaki. Malaking tao at kausap yun ng kanyang lolo. Nung makita daw nito si Shernan, tumitig yun sa kanya at nagwika ng, "Hoy, narito ka na pala. Sige manong, uwi na ako. Tinitiyak ko lang na dadating si Shernan." Matapos makapagsalita nitong lalaki, napasimangot ang mukha ng binata. Kagad siyang nagtanong sa kanyang lolo kung sino yon. Itong lolo niya, hindi kagad nakapagsalita. Kitang-kitang agam-agam sa mukha nito. Nung ulitin ni Shernan ng tanong ay doon pa ito nagkaulirat. Tumitig sa kanya tapos nangilid ang mga luha sa mga mata. May sinabi sa akin yung lalaki. Tauhan yun ni Jezebel. May mga natunghayan ka daw at kapag siniwalat mo sa ibang tao maliban sa akin, papatayin tayong 2, apo. Tingnan mo mga paa ko. Wika ng matanda. Sabay pakita ng paa nito.
Winalis ang salawal at nakita ni Shernan na dumudugo nun. May 4 ng butas na maliliit at dumudugo ito. Nagtanong si Shernan sa kung anong nangyari sa paa ni Lolo Alejandro. Kuko nung taong yon. Aswang! Ipinakita niya sa akin ang anyo niya kanina. Lintik, aswang si Jezabel. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? May nakita ka ba? Walang ano-anong kinuwento ni Shernan ng mga nakita niya. Lahat daw, ultimong yung kumatay ng tao. Kinarne tapos kinain ng mga aswang. Ayon naman kay Lolo Alejandro, hindi niya lubos sa kalain na umiiral pa pala ang isa sa napakadelikadong hukluban sa lugar. Marangya umano ang pamilya nito. Kwentong kanto na lamang daw yun noon pero buhay pa pala umano ang hukluban na ito. Nagpanggap si Jezabel. Ang totoong pangalan niya ay Mirana. Nabubuhay na siyang noon pa. Noon pang panahon ng unang digmaan. Parang ganun na nga lo eh. Kasi ka nakita ko talagang anyo niya. Ubod ng tanda na. Kumakain din ng tao. Paliwanag ni Jezabel sa akin mga walang kwentang tao doon yung pinapatay niya. Yung ano ba lo ba? Yung mga pasaway. Hindi tayo sigurado dyan, Shernan. Hindi ako naniniwala dyan. Ang hukluban sa oras na may ritual, ang pinipili nito ay yung karapat-dapat ialay. Yung nagbibigay lakas sa katawan niya. Nagbabase sila sa dugo, edad at kasarian. Nakadepende din sa kung anong araw ang seremonya. Nagpapahaba kasi ito ng buhay nila, apo. Dagdag ng Lolo Alejandro. Ito ay base sa kwentong kanto na narinig niya noon. Na yun na nga ang kinakatay umano. Pero walang nakakaalam sa kung saan nakatira. Dahil nga magaling talagang magmanipula at pinapatay ang kung sino ang taong kaduda-duda noon. Para daw hindi mabunyag ang sekreto. Yung lalaki daw kanina, hindi yun nagbibiro. Kaya kapag nagkamali daw sila noon, patay talaga panigurado. Nagtanong naman si Shernan sa kung anong gagawin nilang dalawa. Sabi ng kanyang Lolo Alejandro, malamang ay itago ang pagkatao ng mga aswang. Delikado sila, pero hindi matatanggap ni Lolo Alejandro na pumapatay na lang ng kung sino-sino at ang masaklap, kinakain. Hihingi daw sila ng tulong sa isang biyasa, sa isang albularyo na kayang tapatan ng taglay na karunungan ng hukluban. Paano lo? Di ba nga kapag nagkamali tayo papatayin ka agad? Nalaman ko sa isa pang tauhan nila na si Rocco na lagi daw may nakamasid. Itong pag-uusap natin napakadelikado na nito. Baka naririnig nila. Di ba yung aswang malakas ang pakiramdam? Tama ka dyan, pero apo, matanda na ako. Pwede ako makipagpatayan. Gagawin ko ito para sa kapakanan ng mga biktima. Huwag kang mag-alala. Walang nakamasid dito sa bahay. Maliban na lang sa lugar nila. May mga albularyo dito at nag-iingat din ang mga yon. Marami silang napag-usapan ng matanda nun. Nabukas daw ng umaga, lilisan si Shernan. Pupunta ito sa Tuwin at doon magtatago. Si Lolo Alejandro na umano ang lalapit sa isang bihasa. At kung mamarapatin at bibigyan ng pagkakataon, ipapaalam niya rin daw ito sa kinauukulan nun. Para bang sasabog ang dibdib umano ni Shernan sa tindi ng kaba. Medyo badilim na, pasado 5:00. Sinabi ni Shernan na baka madamay umano ang kapatid ng kanyang nanay. Baka kamo kapag pumuslit siya sa kanyang tiyo Abner, pati ang pamilya nito, papatayin. Tama ka, pero ang tiyo mo may tiwala ako sa kanya. Sundalo yun eh. Tingin mo kaya hindi yun makikipagtablahan? Basta bukas apo. Ay na nga, nangyari talaga ang napag-usapan nila. Hindi pa sumisilang ang araw ay sumibat na si Shernan. Sabay naman sila ng lolo niya, pero magkakaibang direksyon. Sinabi ng abuelo kung saan siya pupunta. Basta kung hahanapin, doon lang tutuntunin.
dahil naroroon nakatira ang biyasang albularyo sa may bukiran na ito ng Carmen. Nung makarating na si Shernan sa bahay ng kanyang tiyo Abner, walang ano-anong sinabi niya kaagad ang problema. Hindi naman natakot. Nagalit pa ito at sinabing pupuntahan niya umano ang bahay nila Jezabel. Nasa bakuran sila ng bahay noon, sa tabi yun ng daanan. Doon sinabi ni Shernan para walang ibang taong makarinig maliban na lamang sa kanyang tiyuhin. Malaki ang bahay pero gawa lang sa kahoy. Karaniwan ito sa bukid ng Danau dati. 3 ang mga anak ni Tiyo Abner. Puros lalaki. Ang isa ay nasa siyudad ng Cebu. Ang naroroon sa bahay ay ang kaidaran niyang si Masting at Itsoy noon. Ang asawa ni Tiyo Abner Romano ay bumisita sa panganay na naroroon sa may siyudad, kung kaya wala ito sa bahay. Kumbaga, 3 lamang ang naroroon. Ika-4 si Shernan. "Huwag Tiyo, hindi mo sila kilala. Mga halimaw yung naroroon. Biro mo, hindi ko inaakala na may nagmamasid pala sa akin. Wala akong nakikitang tao sa paligid pero may mga matang nakamasid. Mabuting antay na lang natin si Lolo kasi nga siya yung humahanap ng paraan eh." Sinabi talaga ni Shernan na nagtungo ang Lolo Alejandro sa isang biyasa. Nagtanong ang tiyo sa kung saan banda at yun ay tinuro ni Shernan. Tinawag ni Tiyo Abner ang mga anak. Sinabihang magtungo sa may syudad noon. Pumuslit daw muna doon sa bahay ng kapatid. Pinaliwanag niya kung anong problema, na yun ang at delikado ang kalagayan nila. Pumayag naman ang mga ito. Umalis si Masting at Itsoy nang walang pag-aalinlangan. Sila na lamang daw 2 noon sa nasabing bahay. Sa loob naghahanda si Tiyo Abner ng mga kagamitan. May baril, may 2 granada. Hindi umano sali sa inventory ang mga hawak niyang baril kaya kinuha niya ito at dinala sa bahay. Ang dating may-ari noon ay patay na sa nangyaring bakbakan sa may bukid noon. Pagsapit umano ng 6:00 ng gabi, nagtungo na sila sa may bandang bukiran ng Carmen. 8:00 na nang makarating. Naroroon ang lolo niya. May isang matandang babaeng kasama ito. Nalaman niyang yung umano ang biyasa. Ang problema ay ubod ng tanda na daw noon. Natingin ni Shernan. Parang walang ibubuga. May isa pagkakuba at parang guguho ang katawan kapag dinagukan. "Ang bilis mo namang sumunod. Wala pa ngang nangyayari. Tapos ikaw, Abner, sumama ka pang talaga." "Kagustuhan ko to, tay. Hindi ko kayo pababayaan. Ito na po ba yung biyasa?" "Abay, magbigay respeto ka. Mas matanda pa yan sa akin ng 2 dekada. Oo, ito. At isinagawa niya na ang pang-alkontra sa ukluban. Mamaya'y may dadating. Mga biyasa din. Lulusubi ng lugar na yon." Pangalanan natin itong matandang babae naman ng Orlina. As in sobrang tanda na talaga. Hindi maipagkakaila na mas matanda pa yun kay Lolo kasi nga halata naman. Naroroon ito sa sahig ng beranda. May kung anong ginagawa. Nagmumuni-muni tapos kumpas ng kamay. Nababagabag si Shernan sa kung ano ang ginagawa pero hindi na nagtanong. Siguro ay isang uri daw yun ng orasyon na siyang magpapalakas sa matandang yon. Baka bigla na lamang daw itong maging malakas. Pero mali ang binata. Dahil noong may dumating, nalaman niyang hindi pala sasama itong biyasa na ito. Babasbasan lang pala ang susugod doon sa lugar ng mga aswang. 2 yung dumating Puro lalaki. Matatanda din. Si Manang Orlina, nagsigayon. Bunot tapos may kung ano siyang inilagay na tila ba pulbo. Napakatapang umano ng amoy ng usok ng maihalo yon. Ang anghang na nga sa mata ng usok ng bunot. Mas lumala pa. Noong matupok na ang bunot, ang abo ay kinuha at nilagay sa dahon ng gabi. Pinatakan ng lana. Hinalo-halo tapos binalot na yung dahon ng gabi sa abo na mamasa-masa noon. Inabot ito sa isa sa mga dumating doon at nagwika si Manang Orlina ng, "Ipahid ninyo sa noo yan ng pakorting krus. Yan ay kapag nakarating na kayo sa lugar. Huwag mabahala dahil ang mga aswang ay nagmamasid pa yan.
hindi ka agad yan papatay. May panahon pa. Kaya ako sinabi na doon ni Pahid dahil maikling oras lamang ang bisa ng basbas. Mga nasa 1 oras. At sa loob ng 1 oras, dapat napuksan niyo na ang hukluban. Mamayang 12:00, dapat naroroon na kayo. Napapailing na lamang daw si Shernan. Ganun pala ang ginagawa nun. Basbas pala yun. Nakakamangha. Naiisip niyang kapag naipahid sa noo ay hindi makakalapit ang mga aswang o hindi naman kaya manghihina. Medyo naging kampante yung binata. Siyempre kasama siya patungo sa lugar. Wala na eh. Hindi na nakapigil sa kanya ang Lolo Alejandro nun. Itong 2 albularyo na dumating, mga anak lang pala yun ni Manang Orlina. Pangalanan natin silang Manong Osek at Manong Selo. Parang singtanda ni Lolo Alejandro pero makikisig. Malalaki kasi ang katawan. Sumakay sila noon ng habal. May nakahanda ng masasakyan. Si Lolo Alejandro din na nagplano nito. Gabing-gabi na talaga sila nang nakarating. Kitang-kita ang buluwagan ng bahay gawa ng may ilaw naman doon. 5 ang bilang nila. 2 albularyo, si Lolo Alejandro at Tio Abner. Siyempre ang 5, nagsamok-samok lang. Si Shernan na ito, wala naman kasi siyang silbi doon, bagkos pabigat pa. Nagpahid ang bawat isa sa kanila ng abo. Wala namang kakaiba doon, parang putik lang. Sa noo ito na pakorting krus. Tapos naglakad na palapit ng bahay. Sa maniwala man kayo at sa hindi, nag-alulungan ng mga aso. Sa obserbasyon ni Shernan, wala namang aso sila Jezebel. Pero bakit may nakikita o mano siya sa mga sandaling ito? 4, nasa magkakaibang direksyon. At sabay-sabay ang mga itong umaalulong. Sabi nitong ni Manong Selo, mga aswang umano ang mga asong yon. Nagbibigay hudyat na ang mga ito na may nagbabanta sa lugar. Tuloy-tuloy lamang sila sa paglalakad hanggang sa makarating na sa harap ng bahay. Doon ay nakiramdam ang 2 albularyo. Ang binata noon ay tinatanaw ang bandang kiliran na kung saan makikita mula doon ang kinaroroonan ng bodega. Mahina niyang sinabi na nasa bodega nakaimbak ang pagkain ng mga aswang. Wala namang nagsalita. Tumangulang itong si Manong Osek. Hanggang sa may kung anong inilagay sa lupa si Manong Osek nun. Kasabay ang pagbunot ng itak ni Manong Selo at tarak sa lupa. Bigla na lang may umatungal. Mula ito sa likod ng bahay. Yung tipong parang dambuhalang baboy na kinakatay nun. Huwag ka nang magtago dyan, hukluban. Alam naming naririyan ka. Ito mga alaga mo, mamamatay lamang yung mga to kapag hindi ka lumabas. Susunugin namin yung bahay mo. Sambit ni Manong Osek nun. Sumabat naman si Manong Selo. Hindi na lamang daw susunugin. Isusumpa na lang ang bahay nang sa ganon, walang anumang mga elemento ang maninirahan. Ultimong aswang, lalaya sa bahay na ito. Dahil kung hindi ay dahan-dahan umanong mamamatay. Walang tumugon sa kabila ng mga sinabi nitong 2 albularyo. Kaya naman nagmungkahi si Manong Osek na tataniman na daw nila ng sumpa ito. Hindi alam ni Shernan kung anong gagawin ng mga ito. Kahit siya noon nag-uobserba lang. Ilang mga sandali pa, may kung anong sinaboy itong si Manong Osek sa bawat kanto ng bahay. Habang nangyayari naman ito, ang kapatid niyang si Manong Selo nag-uusal. Mabilis lang yon. Tapos biglang may tunog na matandang umiiyak. Nagbukas ang bintana sa itaas. Si Jezebel yon. Nasaan yung pangit at nakaduro sa kanila. Mga traidor daw sila noon. Sabi naman ng Lolo Alejandro, hindi sila traidor. Ginagawa lamang nila ang tama at pinuputol na ang pananalasa ng isang huklubang aswang na matagal na umanong nabubuhay. Hagisan ko kaya ng 1 granada, Manong Osek.
Titignan ko lang kung gagana pa tong granada. Matagal na din kasi to eh. Isasabay ko na lang sa sumpang nilagay nyo na mas lumala ang pinsala. Napapatawa si Manong Osek sa sinabi ng Tio Abner. Sabi naman nila wag daw dahil maglilika ito ng ingay sa lugar. Hayaan na lamang umano ang sumpa. Hindi umano nakapaghanda sa pagdating nila si Isabel, kaya mahina ito. Kung nagkataon na alam umano ng hukluban na mangyayari, malamang malayo pa lang, may naramdaman na silang kakaiba sa katawan. Ang masaklap, kanina pa dapat may napatay sa kanila. Walang ano-anong nilisan kagad ang lugar nun. Hayaan na lamang daw yung mga nakaimbak na karne. Ipaubayan na lamang yun sa kung sinong makakatuklas na may nakakarimarim na bagay sa loob ng bodega. Ito ay ayon kay Manong Osek. Basta malinaw sa kanya na itong bahay, mamamatay ang mga masasamang buding nakatira. Kapag lumayo si Jezabel ay mamamatay din ito. Nasa loob ng bahay ang buhay nito. Doon sa loob kumukuha ng lakas. Ang katandaan nito ay tatalab at patay kaagad. Mabilis maagnas ang katawan hanggang sa maging parte na lamang ito ng lupa. Dumiretso sila ng Carmen kasi nga magpapagpag pa daw sila para na rin doble seguridad. Malay daw nila noon na may depensang lugar para sa mga manggagamot. 2 araw silang tumambay sa Carmen. Nag-aantay ng kumpirmasyon kung pwede na bang umuwi sa kani-kanilang bahay noon. Hanggang sa sinabi na daw noon ni Manang Orlina na patay na umano ang hukluban. Wala na daw ang presensya. Yung presensya na inakala nitong katulad niyang isang manggagamot. Hukluban pala. Naglaho na at pwede na daw sila magsiuwian noon. Ay nangang nangyari. Totoo. Patay na umano si Jezabel. Bakit? Kasi nga pinuntahan talaga nilang maglolo ang lugar matapos ang 1 buwan. Wala ng mga tao. Yung paligid ay nabalot na ng mga damo. Wala nang nangangalaga. Hindi naman nila pinasok ang bodega. Hindi nila pinasok pati yung bahay. Baka may makakita pa at pagkamalan sila magnanakaw noon. Ang tanong na lang ngayon, nasaan na kaya ang mga alaga ni Jezabel? Pero wala naman umanong nanghamak sa kanilang mga aswang. Naniniwala si Sherna na baka kasama na sa paglaho ni Jezabel yon. Kasi kung hindi pa, malamang binalikan sila ng mga ito. Sa ngayon, buhay pa ang aking ama. Siyempre, paano ko malalaman ng kwento ng Tatay Shernan kung wala na siya, di ba? Sadyang nakakapangilabot daw sa tuwing naaalala niyang lahat nun. Lalo na yung kinatay na tao tapos sinalunang palanggana ang dugo. Para lang umanong baboy. Tapos kinarne pa. At inimbak. Sa bodega.